Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 4, talata 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang itinuturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo, gampanan mo ang mga tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita, tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito pong binasa po natin, ito po yung ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo na kung saan ay kanyang inuutusan si Timoteo na alam naman natin kanyang anak sa espiritual, no, sa pananampalataya. Inuutusan niya hindi sa ganang kanya, kundi inuutusan niya si Timoteo sa pangalan ng Diyos at sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi alam naman natin na tayo ay naglilingkod, sumusunod, nangangaral ng salita ng Panginoon dahil kay Lord, no? Dahil sa kanyang pangalan. Siya kasi yung source ng authority, no, ng pagtuturo. Ang ating Panginoong Hesus, siya yung nagtuturo sa bawat isa sa atin at yung mga bagay na natutunan natin sa Kanya, yung mga karanasan natin, kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano natin siya nakilala, paano tayo nakalaya sa gapos ng kasalanan, karamdaman, kabiguan, o ano paman na kahirapan na ating pinagdaraanan sa buhay, ito ay ating ibabahagi sa mga tao, katulad din naman ng mga isinulat ng mga apostol, no? Kasi kung babasahin natin yung mga sulat ng mga apostoles, ito po ay nagtuturo doon, hindi lamang doon sa ating Panginoon, kundi binabahagi rin nila sa kanilang mga sulat yung mga ginawa ng Diyos, yung kanilang mga experience nang sila ay naglilingkod sa Panginoon, yung kanilang mga dinanas, yung kanilang mga hinarap na mga pagsubok, yung kanilang mga pagtitiis, para lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos. So ito kasi ay nagbibigay rin ng inspirasyon ng katatagan, no, sa bawat mananampalataya, inspirasyon sa atin ngayon, di ba? Na sa kabila ng mga matitinding pagsubok na pinagdaraanan ng mga apostol, ng mga nauna sa ating mga Kristiyano na ipinaglaban yung kanilang pananampalataya, yung salita ng Diyos, ay sa kabila nyo nagpatuloy sila, hindi sila nag-give up. Kaya dahil doon, ang isa sa prueba na hindi sila nag-give up hanggang ngayon ay inabot tayo ng biyaya ng salita ng Panginoon, no? Hanggang ngayon, na ipapahayag yung salita ng ating Panginoong Hesus, di ba? Kasi alam naman natin na ang pangangaral ng salita ng Panginoon, ito ay obligasyon ng bawat mananampalataya, ng bawat Kristiyano, ng bawat tinawag ng Panginoon. Ito naman talaga yung pinakamisyon ng bawat isa, ng bawat Kristiyano, ay yung ibahagi yung mabuting balita tungkol sa ating Panginoon na alam natin, ito yung kapangyarihan ng Diyos upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun naman yung pinaka-purpose, bakit ipinapangaral yung salita ng Diyos, na ang tao ay magbalik loob sa Kanya, maibalik yung relasyon, magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, at siyempre yung biyaya ng kaligtasan. At dito sinabi ni San Pablo kay Timoteo na ipangaral ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, no? Season or not in season, no? Dapat ay ipangaral yung salita ng Diyos
komportable ka man o hindi komportable, magaan man o mahirap, yung pagdaraanan, kailangan ipahayag. Hindi pwedeng hadlangan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan na ipahayag yung salita ng Diyos, napapanahon man o hindi napapanahon. Kasi may kita natin dito yung urgency ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Siyempre, lalo na sa early Christian, ay nag-uumpisa pa lang na i-spread yung salita ng Panginoon at marami pang mga lugar na dapat abutin ng salita ng Panginoon. Kaya walang dapat na oras at panahon na masayang, kundi bawat oras at panahon ng mga nangangaral, ng bawat na naglilingkod sa Panginoon ay ilaan sa paglilingkod sa Kanya, upang marami pang mga tao ang magbalik loob at makatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Sabi doon, yung hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang kanilang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Hikayatin, to convince na yung tao ay manampalataya, maniwala sa salita ng Panginoon. At siyempre yung paniniwalang yun ay magtuturo rin ng pagdisiplina, yung pagsabihan, yung pagtutuwid. Hindi lamang kasi yan na hikayatin natin sila sa pananampalataya, kundi dapat din natin silang hikayatin na mamuhay ng matuwid. Sabi doon, pagsabihan, di ba? Kasi yung salita ng Panginoon, ito yung nagko-correct sa atin. Hindi lamang dapat na ang tao ay manampalataya sa ating Panginoon, kundi dapat ang tao ay turuan din natin na isabuhay yung salita ng Diyos na ating pong ipinapangaral. At siyempre kapag isinasabuhay natin yung salita ng Diyos, talagang maraming iko-correct, marami talagang itutuwid na mali nating paniniwala, kaisipan, mga bagay na ginagawa natin, akala natin tama dati, pero nang inabot tayo ng salita ng Diyos, naliwanagan tayo na ito pala'y mali, dapat nating itigil yon, yung mga masasamang ginagawa natin, kasi nga inabot na tayo ng salita ng Panginoon. So hindi lamang na-encourage yung tao, kundi dapat ring turuan, at sabi doon ay patatagin yung kanilang loob at maging matyaga sa pagtuturo, 'di ba? Kasi hindi naman yung madalian lang Kailangan talagang pagbuhusan mo ng oras, ng panahon, maituro mo talaga sa tao yung salita niya. Hindi kasi yung parang na pag sinabi mo maniniwala agad yung tao, 'di ba? Matagal na proseso 'yan. Siyempre lalo na kapag ang tao ay mula pagkabata niya may paniniwala na siya na sarili niyang paniniwala, o may mga tradisyon na sila o ano pa man yung mga bagay na kinalakihan nila. So hindi basta-basta 'yan na maniniwala at basta-basta na lang iiwan yung kanilang pinaniniwalaan dati. So talagang kailangan mo magtiyaga, magtiis, at syempre ipakita natin sa kanila na yung pinapangaral natin ay sinasabuhay din natin, para mas lalo silang ma-convince, 'di ba? Kasi sabi doon, dapat natin sila dapat pagtiyagaan, dapat natin sila turuan na mamuhay sa salita ng Panginoon, kasi nga darating talaga ang time na ang mga tao ay pipili na lang sila ng gusto nilang pakinggan. Yung mga bagay na gusto lang nilang marinig, yun lang yung gusto nila, 'di ba? Ibig sabihin yun, ayaw nilang maturuan, ayaw nilang masaway, ayaw nilang makorek, 'di ba? Yung gusto lang nilang marinig is yung papuri, yung gusto nilang marinig puro biyaya, pagpapala, at ayaw na nilang makarinig ng mga sakripisyo, mga sacrifices na mapagtitiis. Yung gusto na nila yung mga magaganda sa pandinig nila. At pipiliin na lang nila yung gusto nilang pakinggan. Kaya nga dito tinuturuan talaga ni San Pablo na ipahayag mo yung salita ng Panginoon, napapanahon mo sa hindi. Turuan talaga sila at isabuhay yung salita ng Panginoon, ituwid. Kasi ganun talaga yun hindi natin pwedeng i-compromise yung pangangaral ng salita ng Diyos para lang matuwa yung tao. Sabi nga, pag yan yung desire natin is to please everyone, sabi nga, we will end up pleasing no one. Kapag ang target natin ay matuwa lang lahat ng tao, darating ang time, ni isa man sa mga taong natutuwa sa atin na hindi na matutuwa. Which is sabi naman ng salita ng Diyos, ni San Pablo, you cannot please everyone. Kasi kung ang ating Panginoon Kristo nga, siya yung the best na example na tagapagturo, may nagtraidor pa.
'di ba? Meron pa rin hindi naniwala, meron pa rin na nagdadalawang isip. How much more, no, tayo? Sabi nga ni Jesus sa mga apostoles niya mismo, hanggang kailan mo kayo pagtitiisan, 'di ba? Kahit nga doon sa mga kahit doon sa panahon niya, 'di ba? So hindi ganoon talaga madali, mga kapatid. So minsan nangangailangan din niya ng panalangin. Pinagpe-pray din natin yung mga taong pinangangaralan natin ng salita ng Diyos. Ibinababad natin 'yan sa panalangin. 'Di ba? Pag hayo ka sa isang lugar, lalo kung mga baguhan pa 'yan diyan, talagang ipinapanalangin natin, no, na kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangaral, na kumilos yung banal na Espiritu Santo at ipaunawa sa kanila yung salita ng Diyos, 'di ba? Kasi kung sa atin lang kakayanan, mahirapan talaga tayo. Maliban na samahan tayo ng Diyos, no? Samahan tayo ng kanyang espiritu at dito maunawaan ng tao eh. Kasi darating talaga yung time na ganoon eh. Nang time yun talaga nandiyan yung urgency. Pero kahit nga man ngayon kahit nga sa mga Christian country na kahit nga mismo doon na mismo sa mga ministry, sa mga grupo na puro Kristiyano na 'di ba? Nandiyan pa rin minsan na kapag tumatagal na sa paglilingkod sa Panginoon ang hinahanap na comfort na 'di ba? Ayaw nang magtiis Pero kung titingnan natin yung mga talagang tumaguyod, no, yung mga kaya sa gawain, yung mga nauna talaga, sila talaga yung nagpagal, 'di ba? Naranasan nilang mabugbog, naranasan nila na masigawan, batuhin, 'di ba? Marami talaga silang dinanas siyempre sa atin ngayon na medyo ano lang, no, hindi talaga tayo yung nag-umpisa. Parang nag-harvest na lang tayo ng pinagpagalan nila 'di ba? Kaya minsan dahil doon nasanay na sa nag-harvest na lang. Ayaw na maghirap. Yan yung mahirap minsan no? Minsan hindi na nila kinikilala rin, nire-respeto yung mga nauna sa kanila na nagpagal talaga. No? Yan minsan ng problema sa mga Kristiyano. Minsan, no? Ang iniisip na nila yung ngayon. No? Hindi nila nakita yung pinagdaanan ng mga nauna sa atin. Di ba? Parang yan, pag ang tao nag-success na, hindi na nakita nila yung success ng taong yun. Pero hindi nila nakita yung pinagdaanan, no? Yung paghihirap, pagtitiis, sakripisyong ginawa ng taong yun bago siya naging mayaman, sumikat, o nakilala, di ba? O gumanda yung buhay niya. Kaya ngayon, ang iba, pag naglilingkod sa Diyos, pasarap na lang, no? Wala nang sakripisyo. Kaya yung iba, puro na lang reklamo ng reklamo. Yan ang mahirap, no, kapag ang mga Kristiyano ay puro na lang reklamo ng reklamo, yung maririnig mo sa mga bunganga nila, di ba? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging komportable. Kaya nga sabi niya yung ibon may pugad yung asong gubat may lungga, pero yung anak ng tao wala man lang mapagpahingahan. Sino ba sa atin ang higit pa sa guro niya, di ba? Sabi nga, hindi tayo pwedeng mas pumantay, hindi malampasan natin yung pinagdaanan ng master natin, ng Panginoon, no ba? Si Lord nga hindi naghahanap ng comfort, tayo naghahanap ng comfort, no? Tapos sasabihin natin follower tayo ni Kristo. Hindi ganoon, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ni San Pablo kay Timoteo, na pagtiisan mo, magpigil ka ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral na mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos, di ba? Part talaga 'yun yung pagpipigil din sa sarili kasi siyempre yung mga tinuturuan mo minsan titigas din ang ulo. Di ba? Meron kasi mga tao na gusto nilang sundin yung gusto lang nila. Talagang sakit ng ulo 'yon, di ba? Pag hindi ka marunong magpigil ng sarili mo, ikaw mismo mahuhulog ka rin sa pagkakasala, di ba? Makagawa ka ng isang bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. At dahil doon, siyempre, imbis na matuwid na natin, mahirapan na tayong ituwid sila. Kasi bakit? Kasi tayo mismo nahulog na rin doon sa pagkakasala, di ba? Kasi hindi tayo marunong din magpigil ng sarili natin. At kailangan talaga yung pagtiisan. Si Lord nga, pinagtitiisan. Yung mga apostoles, yung mga mananampalatayang kasakasama niya ng panahon niya, di ba? How much more tayo, mga kapatid. So dapat yung desire talaga natin, yung gampanan natin, yung tungkulin natin bilang isang mga ngaral na mabuting balita. Gampanan natin yung tungkulin natin bilang mga ngaral ng salita ng Panginoon.
at bilang tagapaglingkod ng Diyos, di ba? Tayo ay tagapaglingkod, no? Hindi tayo boss, hindi tayo amo, kundi tayo ay lingkod. Ibig sabihin ng lingkod, utusan tayo ni Kristo. Kung ano yung pinag-uutos niya, yun dapat ang gawin natin. Yes Lord lang tayo, di ba? Hindi yung marami tayong excuses, marami tayong mga justification, o marami tayong mga dahilan, reasoning sa buhay po natin, sa pagsunod natin sa Panginoon. Dapat alam natin ano ba yung responsibilidad, ano ba yung tungkulin natin bilang matinawag ng ating Panginoon. 'Di ba? So, yun lamang mga kapatid, sa Panginoon, dapat tayong bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Nandun yung suffering, nandun yung mga sacrifices, pero alam naman natin na sa kabila ng mga ginagawa natin, sabi nga ni San Pablo, our labor is not in vain. Ang malaga naman dun ay hindi nasasayang ang lahat ng pagpapagal na ginagawa natin para sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid, at awan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.